ngayon mga giliw naming tagapakinig. Narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Malikmata. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Gusto ng kunin ni Tito ni Patrick ang ilang kayamanan ni Mrs. Ora. Kaya pinipilit niya ito. Di tumitigil si Patrick sa paghanap ng hustisya sa nangyari sa Lola Ellen niya. At si Sarah naman, laging nakikita niya si Ditas at humihingi ito ng tulong. At naalala niya ang babae na si Miss Ventura para makatulong sa kanya sa kasong yun para malutas. Pumunta din si Patrick kay Miss Ventura at sinabi niya na kung matutulungan siya para mahanap nila ang totoong salarin dahil hindi naniniwala si Patrick na si Rod ang may kasalanan sa pagpatay sa kanyang lola. Pare, saan ang office ni Miss Ventura? Doon po. Ayun po siya. Palabas na. Lumalabas na siya. Sige, salamat. Sige. Miss Ventura, good afternoon po. Hi, Patrick Ora. Ako nga pala si Grace Ventura. Ako ang tumawag sa'yo dahil may kailangan kang malaman. At maaari din kitang tulungan sa problema mo. Yun din ang pinunta ko dito. Baka sakali na matulungan niyo ako. Oh, Sarah, kumusta? Siya nga pala, ikaw ba si Robert? Opo. Anong ginagawa niyo rito? Bakit andito rin kayo? Huwag kang matakot. Kailangan na matulungan natin sila. Huwag kang mag-alala. Marami tayo. Magtutulungan tayo. Halina kayo. Doon na tayo sa loob. Marami akong ipapakilala sa inyo na kagaya mo rin. Kaya sumunod na kayo. Relax ka lang, Iha. At ikaw naman, Patrick. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Ngayon mo malalaman kung sino ang taong pumaslang sa lola mo. Tuloy-tuloy lang kayo. Salamat. Doon ka muna at may pag-uusapan kami. Sarah, sila ang mga makakasama natin. Anong nangyari? Ganito. Pupunta tayo kung saan nangyari ang krimen. Hahanapin namin kung ano talaga ang nangyari. Pagkatapos ay isa-isahin namin kung ano ang nangyari. Ganun ba? Paano? Paano mangyayari yun? Alam namin. At dito, may kanya-kanya kaming abilidad. May nakakaramdam. Lahat ay pumapasok sa kanyang katawan. Tapos, may makakarinig. Wala siyang nakikita, pero naririnig niya ang lahat. At siya ang pinapasukan. Anong pinapasukan? Nang ano? Pinapasukan ng di natatahimik na kaluluwa. Delikado yung gagawin nyo. Alam ko, talagang delikado yan pag nagkamali kayo. Lahat naman ay delikado eh. Kahit nga nakaupo ka,
kaya naglalakad ka lang, kaya tumawid ka, ay pwede ka pa rin mapahamak. At ako, anong gagawin ko? Kailangan ka namin dahil ikaw ang magiging tulay. At sa'yo kami kakapit. Dahil kung wala ka, di kami makakapasok. Dahil ikaw ang aming tulay at ikaw ang makakakita. Kaya kailangan ka namin. At kailangan na magtiwala ka sa amin. Kailangan ang tiwala sa isa't isa. At kung gusto mo na matahimik ang mga kaluluwa na di nakikita, kailangan na gawin mo ito. Robert, kailangan ko na gawin ito kasi gusto ko ring matahimik na. Di ako nakokonsensya at para makatulong ako at bigyan ng hustisya ang nangyari sa lola ni Patrick at si Ditas. Pero, kapag hindi mo kaya, sabihin mo, tumigil ka na. Oo, huwag kang mag-alala. Kailangan ko lang talagang gawin ito para matahimik ang kanilang kaluluwa. Salamat, Sarah. Gusto ko ding malaman kung sino. Pag sa mga pulis, mahihirapan ako. Kasi di matukoy kung sino talaga ang salarin. Mga walang hiya! Bakit di mo naman nagawa ng solusyon? Hanggang ngayon, ay natatakot pa rin ako. Bakit ka matatakot? Relax ka lang. Gusto mo bang makuha ang kayamanan ni Ellen? Di ba gusto mong makuha ang dapat na para sa'yo? Oh, di ito na, wala na. Hoy, alam mo ba kung magkano na ang utang natin doon? Patay na siya. Alam mo yun. Nako, maaari mo pang kunin ang ibang ari-arian niya. Kasi anak ka din ng kanyang asawa. Kaya relax ka lang. Anong relax-relax ka dyan? Ikaw, lagi mong sinasabi. Pero lagi ka namang palpak. Kaya nga ginagawa ko ang lahat. Alam mo, dagdag ka ng dagdag eh. Imbis na tulungan mo ko, ang bunganga mo ang nangunguna. Hoy, bakit? Kung wala ba ako ay magkakapera ka? Kaya nga eh. Kukunin natin kay Patrick ang dapat ay para sa atin. Kaya humanda ka. Wala na yung matanda. Ay tignan natin. Kakayanin natin ito na maibigay ni Patrick ang share natin sa pera ng matandang yon. Okay ka lang, Sarah? Kailangan na makita natin kung sino talagang pumatay kay Lola at kay Ditas. Nahihiwagaan ako dahil di papasok ang isang tao sa bahay kasi di niya alam ang pasikot-sikot sa mansyon. Isa pa, bakit alam niya agad ang silid ni Lola? At pinatay pa si Ditas at wala man lang kinuha ng mga gamit na mamahalin doon. Yun nga, ang isa pa. Bakit lagi kong nakikita si Ditas at parang may gusto siyang sabihin? Parang ang titig niya sa akin ay iba. Kaya aalamin natin to. Basta, mag-ingat lang kayo lagi. Kasi, alam niyo naman, delikado talaga. Oo. Salamat sa inyo ni Sarah.
Handa na ba ang lahat? Opo. Habang ginagawa natin to, inaantabayanan tayo ng espiritu, ng mga kaluluwa, nasasanga sa mga masasamang espiritu na gustong pumasok sa ating simbolo at pumasok sa ating isipan at paniniwala. Yun ang susundin natin, ang liwanag sa pagtawid sa dilim. At mula sa dilim, mahahanap natin ang liwanag at magbibigay ng katarungan at katahimikan sa mga kaluluwa na humihingi ng ating tulong. Bumukas ng pintuan patungo sa tulay. Hayaan na, maghanda na kayo. Um, mm, mm, ah, ah, um, mm. Dumating na siya. Dumating na siya! Uy, nandito ka. Ano, may sasabihin ka ba sa akin? Ano yun? Oo, meron. At may ibabalita ko sa'yo. Ano ka ba? Parang hindi ka yata masaya nung makita mo ako. Aso, Asus, nag-iinarte ka pa. Halika na nga at pumasok ka muna. baka makita tayo ng amo mo, si Mrs. Sora. Lago ka na naman dun. Pagagalitan ka na naman. Hindi niya tayo makikita. Kasi nasa kwarto pa siya. At di pa yun lalabas. Ang ganitong oras. Litas. Paano? Hindi na ako magtatagal, ha? Oo naman, alam ko yun. At magagalit talaga sa akin pag nakita ka. Oo, basta sa linggo, ha? Depende pag dumating si Wilma. Kasi siya ang kapalitan ko eh. Pag wala siya, di rin ako makakalabas. Paano yung lakad nating dalawa? Ikaw talaga. Di ako pwedeng mag-day off pag wala pa si Wilma. At pagdating na lang niya, tsaka na lang ako mag-day off. Talagang hindi ako pwedeng makalabas pag wala pa si Wilma. O sige na, bye na. At baka lumabas na si Madam. Uwi ka na. Baka makita ka pa dito eh. Magagalit talaga yun. Sige. Uuwi na ako. Oh, sige, bye. Ingat ka ha. Ay, naku. Yun lang palang sasabihin mo eh. Naku, talaga ito, oo. Sige na, mag-ingat ka ha. Oh, akala ko ba alis ka na? Ba't ka bumalik? Bakit? Nakita ka ba ng boss ko? Sige ka. Kasi may nakalimutan akong ibigay sa'yo eh. Ito, para sa'yo. Ano to? Para di mo makalimutan. Para hindi mo ako makalimutan. Sa'yo na yan, ha? Bibigay ko yan sa'yo. Ikaw talaga. Naku, ang lambing mo naman. Ang sweet mo talaga. Sige, totoo na ito. Alis na ako. Baka makita pa ko ng madam mo eh. Sige. Bye. Ingat ka ha. Mag-text ka ulit sa akin. Oo, pagdating ko sa agency, tatawagan kita agad. Mababuenas. Pinapunta ko kasi dun at baka malapit ako umalis. Para din sa atin itong gagawin ko. Oo. At pag nakaalis ka, lahat ng pangarap natin ay matutupad. Oo naman. At lahat ng ito para sa'yo. Pakakasalan kita. Pero mag-iipon muna ako. Sige. Baka malate ka na. I love you. Love you too, Ditas. Mwah! Nang mga panahong yon, tumunog ang doorbell. Akala ni Ditas, bumalik si Rod. At di siya natatakot na binuksan yon. At tuwang-tuwa siya nang bumalik si Rod. Ano? Gising na ba ang amo mo? Kanina pa siya gising.
Ditas, pahingin ng tubig. Sige po. Pumasok po kayo. At ikukuha ko kayo ng mainom. Dito po muna kayo. Dito po pala kayo. Dito po pala kayo dumaan sa kusina. Ayaw kasi ni Madam na maaga na nabubuksan ang pintuan sa harap eh. Ganun ba? Tuloy po kayo. Pasok po kayo. At kukuha lang ako ng maiinom. Gusto ho ba ninyo ng juice o kape? Oo, okay lang. Kahit tubig lang. Sige po, sir. Lumalapit siya. Lumalapit siya. At may kinukuha siya sa kanyang bag. At di ko alam kung ano yun. Sir, ito na po yung tubig ninyo. Itabi mo dyan. At iinumin ko na dyan mamaya-maya. Opo, sir. Punta lang po ako sa... Bakit, sir? Ayan. Pupunta na ako sa loob ng bahay. Napatay ko na siya. Magagawa ko ng gusto ko. Aakyat na ako sa loob ng bahay. Kinaladkad niya si Ditas. May dugo. Ayun, hinihila niya si Ditas. Naduguan. Diyan niya iniwan sa may hagdanan, sa may silong. At naglakad na ang lalaki papunta sa taas ng bahay. At dumiretso siya sa silid ni Mrs. Ora. At nakikita ko, habang papunta siya sa itaas, may nilalagay siya sa kanyang mga kamay. May dala siyang globe. At papunta na siya sa silid. At pilit niyang binuksan ang silid ng matanda. Sino yan? Bakit mo pinipilit buksan ang pinto ko? Sino yan? Ditas! Ditas! Ikaw ba yan? Ditas! Oh, my God! At Ditas! Tulungan mo ko! Ditas! Ditas! Tulungan mo ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Humingi siya ng tulong, pero walang nakarinig. Hinahampas niya ang bintana, pero walang nakakarinig sa kanila. Pinirsa niya ang bintana, pero hindi niya mabuksan yon. Dinampot niya ang telepono at binuksan ng lalaki ang pintuan. Walang hiya ka! Anong ginagawa mo dito? Bastos ka! Wala kang utang na loob. Bakit ka pumunta rito? Wala na tayong dapat pag-usapan. Tinulungan na kita. At wala kang utang na loob. At gagawin mo ito sa akin? Umalis ka dito. Alis! Kung hindi, Kung hindi, ibigay mo lahat sa akin ang mga dokumento. Ibigay mo! mabubulok ka sa bilangguan. Mabubulok ka. Di ako titigil. Hanggat di ka nakukulong, ingrato ka. Walang utang na loob. Lahat ay ginawa ko para sa iyo. Pero ano itong ginagawa mo sa akin? Ito bang gaganti mo? Basta ibigay mo lahat ang dokumento mo. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Layas!
Ano kaya ang mangyayari sa matanda? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod at huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Malikmata, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.